Hindi pa nga nagtitrade ang Barangay Ginebra ngayong Commissioner's Cup. Pero nakuha na nga nila ang isa sa mga star player na naging unrestricted free agent sa PBA na si Troy Rosario. At sa kapapasok ng balita, ay ini-activate na nga nila ang injury list player nilang si Jamie Malonzo sa lineup nila ngayong Commissioner's Cup. Pero nasa may 5th seed nga lang ang Ginebra ngayong conference na may 4 wins at 2 losses. At ayon pa nga sa source na to, ay inilagay na nga daw ng Barangay Ginebra ang isa nilang star player na si Maverick Ahanmisi sa trading block nila. Kaya't narito nga ang mga tinatarget ng Barangay Ginebra na players na nais nilang ipalit kay Ahanmisi. Top 5, kay Mark Carino. Si Carino nga ay isang backup big man sa Terra Firma Jeep. Pero kahit hindi na nga naglalaro sa Jeep si Sistan, ay hindi pa din siya ginagawang starter nila sa Terra Firma ngayon. Ngunit, ayon nga sa source na si Sir Snow Badua, ay si Carino nga daw ang isa sa mga gustong kunin ng Ginebra upang gawin nilang backup big man nila sa Ginebra. Nag-a-average si K-Mark ng 6 points, 5.2 rebounds, 1 assist, 1.5 blocks, 25% 3-point shooter at 60% free throw shooter sa kanyang last PBA 49th Governors Cup. Panoorin natin ang mga maikling basketball highlights ni Carino sa Terra Firma Jeep kung pwede nga ba siya sa sistema ng Ginebra. Top 4, Jay Ambohot. Si Ambohot nga ay madalang nang gamitin sa Converge dati. At lalo na nga ngayon na naglalaro na ang first pick nilang si Justin Baltasar, ay lalo na siyang hindi nagagamit ng Converge. Sayang nga ang height niyang 6'7" kung hindi siya nagagamit sa team niya ngayon. Kaya't kung mag-request nga ng trade itong si Ambohot, ay pwede nga siyang kunin ng Ginebra para gawin nila siyang backup big man nila. Si Ambohot ay nag-average ng 2.5 points, 2 rebounds, 0.5 blocks, 45 field goal percentage at 78% free throw shooter sa kanyang last PBA 49th Governors Cup. Panoorin natin ang kaunting basketball highlights ni Ambohot sa Converge kung paano nga ba siya maglaro. Top 3, Will Navarro. Na-injured nga si Navarro last PBA 47th season. Pero nakabalik din naman agad siya sa last PBA season. At ngayon nga, isa na siya sa mga key players ng Northport team kaya't sila ay number 1 sa standings ng Commissioner's Cup. Pero isa nga si Navarro sa matagal nang tinatarget ni Coach Tim na makuha sa Ginebra. Kaya't kung kailangan nga ng Ginebra ng tutulong sa kanila ngayon, ay baka i-offer na nila si Ahanmisi kapalit ni Navarro. Nag-a-average si Will ng 10.1 points, 7.2 rebounds, 2.4 assists, 0.5 steals, 30% 3-point shooter at 70% free throw shooter sa kanyang last PBA 49th Governors Cup. Panoorin natin ang mga best basketball highlights ni Navarro last conference kung magaling na ba talaga siya sa kanyang naging injury. Top 2, Moala Tautua. Si Mo nga ay ang backup big man ng 8 times PBA MVP na si Junmar Fajardo sa SMB. Pero sa February nga ay mag-expire na din ang kontrata niya sa SMB at magiging unrestricted free agent na din siya pag natapos ng kontrata niya. Ngunit, kung maisipan nga ni Coach Tim na kunin si Mo sa Ginebra,
ay pwede nga siyang kapalitan ni Japet sa center position dito, lalo na't nagkakaedad na din si Aguilar ngayon at medyo bumababa na ang laro. Kaya tiyak na may extend siya ng long-term contract sa Ginebra kung makuha nila siya dito. Si Tautu ay nag-average ng 7.8 points, 5.5 rebounds, 0.8 assists, 0.5 blocks, 38% 3-point shooter at 70% free throw shooter sa kanyang last PBA 49th Governors Cup. Panoorin natin ang mga pinaka-latest na basketball highlights ni Mo kung magaling pa din ba siya na player kagaya ng dati. Top 1, Mikey Williams. Si Mikey nga ay ang former star player ng TNT Tropang Giga. Pero dahil sa mataas na demands niya sa sweldo niya, ay hindi nga sila nagkasundo ng TNT. Kaya't sinuspindi ng TNT ang kontrata niya at bawal din siyang makapaglaro sa ibang liga. Sayang nga ang talent ni Williams dahil siya pa naman ang best player at ang finals MVP nila sa dalawang championship nila bago ang latest championship nila last Governors Cup. Pero ngayon nga, ay gusto na daw niyang makabalik sa PBA kaya't kung matutuloy talaga si Sistan sa TNT, ay malaki nga ang tsansa na makasama sa trade package si Mikey at dito papasok ang Ginebra as the third team sa trade upang sa kanila mapunta si Williams. Nag-average si Williams ng 16.1 points, 4 rebounds, 4 assists, 0.8 steals, 36% 3-point shooter, at 63% free throw shooter sa kanyang last PBA 47th Governors Cup. Panoorin natin ang maikling best game highlights ni Mikey sa TNT kung magiging fit nga ba siya sa sistema ni Coach Tim Cone. Ito ang mga top trade targets ng Barangay Ginebra ngayong 2025 Commissioner's Cup. Sa tingin niyo mga kababos, kailangan na bang matrade ni Ahan Misi ngayon? At sino sa mga ito ang dapat maipalit sa kanya? I-comment niyo na po yan sa baba.